Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon kung anong oras nyo man ito mapapanood. Re-react natin yung post doon sa channel, sa Facebook page ni Savvy Filipino Lawyer, no? O yung kaibigan natin na si Susan Yance, no? Okay. So, papauna ko na sa inyo, no? Yung mga sinasabi niya na alam daw nila FG, nila MG na hindi siya tunay na abogado. Kasi nungalingan 'yon. No, kasi ito spoiler kasi meron pa tayong mga ito yung mismo yung nilalaman ng ating video, no. Bakit paano ko nasabi na kasinungalingan 'yon? Kasi meron kaming GC na napag-uusapan namin siya dati in a positive light nung una nung bago pa siya ah, ma-expose na peke pala, no. Pinag-uusapan namin siya tapos pinag-uusapan namin na humingi sa kanya ng mga opinion niya as a lawyer. So, no, hindi namin alam. Hindi alam ni FG, hindi alam ni MG, no? Hindi alam ni Bungo, hindi alam ni Yulen, hindi ko alam, no? Hindi namin alam na hindi siya lawyer, no? Saka lang namin nalaman noong pumutok na yung balita na yung Ngayon, nakakapagtaka, it's either siya yung nagpo-post nito o baka may nagpo-post para sa kanya pero words niya yung sinasabi, no. Pero kung siya yung nagpo-post nito, ibig sabihin nakakagamit siya ng cellphone doon loob ng uh, sa loob ng jail, no, sa loob ng kulungan, which is bawal kasi nga PDL na siya, person deprived of liberty. So, tignan natin, no? Tignan natin yung mga pinagsasasabi niya. Tapos, re-reactan natin. Tignan natin kung ano yung matutunghayan natin dito sa mga post na ito, no? Ayan, so sa unang niyang post, hindi ko alam kung ano yung nauna dito, no? Pero i-assume na lang natin na ito yung una. Sabi niya, mambash all you want kung inosente kayo at walang bahid dungis. Lahat naman kayo mga kriminal din. O, sabi niya, kriminal daw kami. O, so bakit ko sinasabing kasama ko dyan mamaya, no? Mamaya. Hindi pa nga lang exposed or sadyang may kapit lang. Isa kawatan sa Italia. Yung isa involved sa illegal gambling ni Kong T. Hindi ko yan alam, ha? Hindi ko yan alam. Yung isa kawatan ng credit cards na hindi man na-prosecute kasi wala pang batas para doon dati. So hindi kawatan kasi wala namang, 'di ba? Kung lawyer ito, katulad nung sinasabi niya dati o kahit nag-law school man ito, alam niya na nullum crimen nullum povena sine lege. O so ibig sabihin, walang krimen kapag walang batas na nagpaparusa sa act na yon. So, kung walang batas na nagpaparusa doon, hindi yung krimen, 'di ba? Yung isa mga agaw ng resto at negosyo, hindi natin alam kung sino 'yan. Yung isa film director na mahilig mamahiya sa mga batang babae. O, alam niyo na kung sino yung film director, 'di ba? Walang matino sa inyo ni isa. Pare-parehas kayo ng tabas, magkakaiba lang ng sukat. Ay, may teacher pala na G for some reason na dapat sana naging liwanag pero mas pinili ang content at pagsikat. Unang-una, sasagutin ko yung teacher na tinutukoy dito kasi obvious naman na ako yan. No? Yung Gina G for some reason, hindi ako Gina G, ako yung unang kung naalala nyo, meron akong post about we need to talk, 'di ba? Yung in the style of Bungo, yung ginawa kong commentary doon, we need to talk. Doon hindi ko siya nilaglag doon. Pero dahil hindi naman nagbabasa, hindi naman nakikinig ito si Susan, akala niya inatake ko siya. Kaya ang ginawa niya, inatake niya ako. So, sumagot lang ako sa kanya. It turns out, ang dami pala niyang tinatago na nalaman ko. So, and yes, dapat nagbibigay talaga ng liwanag ang guro. Katulad niyan, binibigyan ko ng liwanag ang mga gustong makinig na kung ano yung uri ng mga kasinungalingan na sinabi mo at sinasabi ni Norman, 'di ba? So, walang problema doon, no? By the way, I don't think si Sabi yung sumulat nito. Tingin ko si Dondon. Si Dondon ang gumawa nito. Bakit? Paano ko nasabi? Well, I can be wrong. That's a fair opinion, 'di ba?
I can be wrong, pero I think hindi ito si Sabi. Bakit? Kasi makikita nyo sa ibang mga post, third person yung ginamit. Sabi dito, paano hindi nyo alam kung sino siya? Eh, ikaw nga nagpaka-manager. Ang tinutukoy niya dito si FG. Pero syempre, ide-deny nyo yan. Kasama yan sa repent, di ba? Walang alam sa social media yung isa. Gusto na nga mag-transition sa bagong buhay. Walang alam sa social media, pero nasa social media siya before niyang dumikit kay FG. Kaya hinayaan niya na i-maneuver nyo ang field. I-maneuver ang field. 'Di ba? Kung naalala nyo, pinagmamalaki nito ni Sabi na siya daw yung kumikilos lang. 'Di ba? Siya, gusto ng kaibigan. Ang tagal mag-isa. Gusto maging belong. Akala accepted siya. Pero ginamit lang. So, ibig sabihin talaga palang yung sinasabi niya na wala ba kami naging friends, baka siya yon. Tapos nilaglag, wala naman sanang issue. Pero dapat wag hugas kamay na hindi nyo alam. Dahil alam ninyo, you are aware. Dahil alam ninyo, you are aware. And tolerated it dahil nakikinabang kayo. I can say na hindi alam. Hindi talaga alam. Kasi nung lumabas yung balita tungkol dun sa Susan Yancy 2017 video, nagulat din si FJ doon. Kami ni Bungo, nagulat kami. Nag-usap-usap kami sa GC, no? Ni Bungo, tsaka yung mga kasama namin sa BFCI, no? Si Sir Jack Pati lang yung wala. And ayun nga, nagulat kaming lahat. Si Sir Yulen, nagulat din siya kasi paniwalang-paniwala siya na ano. So yes, nagsinungaling na naman dito yung kampo ni Sabi. Hindi to si Sabi, I don't think si Sabi ito, no. Pero kung sino man yung nagsulat niyan. No, ayan, tapos may nakikita ako diyan, no, sino unang makukulong. Yung dito, yung kulay green, si Sabi yan, no. Akong bahala attorney. Tapos ang kausap niya dito ay si FG, no. Anong mali dito? Una, mali ito kasi out of context, 'di ba? Hindi naman pinakita yung kung ano yung pinag-uusapan nila eh. This is out of context. This is out of context. Kumbaga, parang pinapakita niya lang yung kunyari ganito, no? Para malaman niyo ibig ko sabihin na out of context. May sinabi ako sa estudyante ko na sinabi ko, mahal kita kaya ayaw kitang mapariwara. Kaya pinapagalitan kita kasi mahal kita. Eh may dumaan na chismosa. Sabi niya, hala yung teacher na yun, no? Sabi niya, mahal niya daw yung estudyante niya. O, 'di ba? Out of context. Hindi niya naman alam kung bakit yung nasasabi na words. Pero tinake niya as kung ano yung narinig niya. So ganito din, out of context ito. 'Di ba? Kaya yung nagma-manager daw, mahirap paniwalaan din kasi pagkagaling dito kay Sabi. O kaya sa kampo nila eh. Kasi 'di ba? Alam niyo na siguro. Tapos dito, sabi dito, alam niyo ang totoo, hindi lang nagsasalita yung isa. Yung isa pertaining to Sabi. Pero aware kayo. You accepted her you accepted her help actions dahil nakikinabang kayo. I think uh, let's all put it to rest. Walang nagawa si Sabi na nakatulong talaga siya. Hindi siya yung gumawa ng sa LTO katulad ng sinabi niya, hindi siya yung sa birth certificate katulad ng sinabi niya. In fact, nagulat nga din siya sa birth certificate na yan ano na pala na naka-archive. Tapos after a few weeks, biglang sasabihin niya siya daw yung reason kung bakit naka-archive. 'Di ba? Gumagana ang pakikipaglaban kay Mangusin kahit wala siya. Gumagana. Nung napunta si Makagago, lalong gumana ang pakikipaglaban kay Mangusin. Tignan nyo, nakulong si Mangusin kahit wala si Sabi. At tumutuloy yung kaso kahit wala siya. So no, hindi siya pinakinabangan. Siya lang yung nagsusumiksik. At yun yung masakit na katotohanan na hindi niya kayang tanggapin. 'Di ba? So, ito nga pala, balikan natin yung isa, no? Sabi niya dito, lahat daw kami kawatan, lahat daw kami kriminal. Pero wala siyang masabi about me. Gina G ako, for some reason, Gina G ako kay Sabi kasi naloko siya ng tao. At the same time, inatake niya kasi ako. Nung inatake ko siya, ganyan yung ano niya. Alam nyo, sa totoo lang, sa lahat-lahat, no? Sa lahat-lahat ng to, kung naging, 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 humble lang sana ito si Sabi.
Kung naging humble lang sana talaga to si Sabi, no? Eh di sana nasa kanya yung simpatsya ng tao. Sa baka sabihin niya, hindi niya kailangan ng simpatsya. No, I don't think so. Halatang halata naman tignan nyo, bawat may nangyayari, ah ano siya, defensive siya. Lagi siyang defensive, di ba? Pero tignan mo, hindi siya kinakampihan ng tao kasi ang dami niyang minura sa social media. Ang dami niyang tinawag na hampas lupa, tinawag na pangit, tinawag na palamunin. Ang dami niyang mga masasakit na salita na sinabi sa taong bayan na nakikinig sa kanya. Kung yung mga yon ay naging humble siya nung time na yon, eh di sana pinapaboran siya ng tao. 'Di ba? Kaso tignan niyo ang nangyari. Tuwang-tuwa yung mga tao na nakulong itong taong 'to, 'di ba? I think at hindi naman siya ganun kasikat eh. Hindi nga umabot ng milyon yung supporters niya. Well, of course, syempre mas marami siyang supporters sa akin kasi araw-araw siya nagsa social media noon, 'di ba? Bago siya ako hindi naman eh. Ngayon, kung pagsikat lang yung sinasabi nyo na kinukuha ko dito, eh di siya din, mas malala pa siya sa akin. 'Di ba? So, napakahirap na kasama ng katulad yan. Kasi tignan nyo ha, lulubog siya, tapos gusto niya, isama niyang ilubog yung mga kinakainisan niya. Actually, nagkasira-sira kami, sasabihin ko na sa inyo. Nagkaroon ng lamat pansamantala yung mga grupo namin dahil sa kanya. 'Di ba? Kasi ganyan yung ugali niya, gusto niya pagbabagsak siya, papabagsakin niya lahat, 'di ba? So, 'yan lang no. Sana suportahan niyo yung aking channel, subscribe at saka kung kaya, alam niyo na. Bye-bye.